binatahan natin nung mag-asawa, dalawang matanda at saka may isang apo. So nakakaawa yung kalagayan ng lolo niya kasi may sakit at ang nag-aalaga doon yung apo niya na lalaki. So galing tayo doon sa kanila at ngayon pauwi tayo guys. Nagpuntahan tayo ng mag-asawa. Daanan ko natin. Guys, hindi mawala sa isipan ko yung awa dun sa bata. Imagine, 9 years old pa lang siya, pero tumutulong siya sa lolo at lola niya. Hindi mawala sa isipan ko yung nung panahon ng bata pa ako, naranasan ko yung hirap na kailangan natin tumulong sa magulang dahil wala tayong choice. Sa sobrang hirap ng buhay, kailangan natin tanggapin. Mahirap maging isang mahirap, pero siyempre, hanggat kaya natin, magsusumikap tayo para makabangon, mabago ang buhay. Kanina, habang tinitingnan ko ang bata, talagang naawa ako dun eh. Walang damit, walang tsinelas, maputik sa loob. At sabi nga ng bata kanina, minsan asin, tubig lang yung ulam nila. Lalo na pag wala yung lolo niya, siya yung nag-aalaga sa lolo niyang matanda. Kasi may sakit nga yung lolo niya eh. So doon ako naawa talaga sa bata. At siyempre naawa din ako sa matandang lalaki kasi nga wala silang pera pambili ng gamot. Kaya guys, ngayon pauwi ako, napapaisip ako eh. Kailangan niya yung linggo na to, makabalik agad ako dun sa bata. Magbibigay tayo ng tulong sa kanila. Bigay tayo ng bigas. At sana kung mayroong tao na nais tumulong sa kanila, mag-message lang po kayo sa akin sa nais magpaabot ng tulong. Kahit magkano, basta galing sa puso ninyo. May kasabihan tayo, hindi kasalanan ang pinanganak na mahirap. Ang kasalanan, pag wala tayong ginagawang paraan para baguhin ang buhay natin. Sa panahon ngayon, talagang mahirap ang buhay kung hindi tayo kikilos. Kaya tayo ang kukuha at aabot ng mga pangarap natin. Kailangan tayong lahat magsumikap. Huwag tayong umasa sa mga tao na nagbibigay sa atin.